Magandang gabi mga mahal na kaibigan. Binabati ko kayo sa inyong mga screen ng YouTube receiver. Isa na namang masayang pagtatagpo. Oo, sige, maligayang pagkain sa lahat ng kumakain sa araw ng kanilang kaarawan. Mga kaibigan, tag-init na, ngunit ang inyong mga tiyan ay patuloy na lumalaki sa mga t-shirt. Ting lugar kung saan sila nagtitipon, mga goosebump. Ang iba ay wala nito, ang iba na malayang kumikilos. Ang hangin ay humahaplos sa kanilang tiyan. Kaya kailangan kitang iligtas. Mga kaibigan, kailangan nating alisin ang taba sa inyong tiyan. Kaya, ang operasyon para alisin ang taba sa tiyan ay bukas na. Kaya mga kaibigan, ano ang komposisyon ng inyong tiyan? Bakit ito nandito at ayaw umalis? Kasama ninyo ito sa pagtulog, umaasa na magising kayo nang wala ito. Pero paggising ninyo, nandyan pa rin ito. Binabati kayo nito na may malaking ngiti. Kaya mga kaibigan, tingnan natin ang komposisyon nito. 30%, 30,000%, 1/3, o sa ibang salita, ito ay taba. Hindi tayo makakawala rito, malinaw na malinaw. 2 letra, parang 2 o 3, ano ba ang dapat sabihin? O 1/3. Kaya mga kaibigan, nagkakaintindihan tayo, nagsasalita tayo sa parehong wika, matematika. Pagkatapos ang 2 bahagi, ito ay ang ating mahinang kalamnan na nagpapahintulot sa tiyan na lumabas. Ito ay ang ating mahinang kalamnan, sabihin na lang natin. At ang 3 bahagi, 3/3, tama ba? Hindi, may mali, di ba? Sino ang magaling sa matematika? Pakisagot naman ito sa mga komento. Ang 3 ito na hindi alam. Ang 3 bahagi, ito ay namamaga. Ito ay tubig. Tawagin natin ito sa chemical na formula. Kaya, ito ang komposisyon natin. Ang paglaki ang may kasalanan. Sino ang may kasalanan? Taba, kalamnan, tubig, lahat sila ay pare-pareho at bawat isa sa kanila. Kailangan natin itong alisin. Kailangan nating alisin upang gawing mas matibay, mas kapaki-pakinabang. Palakasin ang kalamnan, ngunit palakasin din ito. Nakakita ka ba ng mga taong may ganitong klasing buhay na may mga cubes na ganito, ngunit mayroon din silang tiyan at ang kanilang tiyan ay malaki? Nakakita ako ng mga taong ganito. Malamang nakita mo na. Baka may nakita ka sa salamin? Sino ang nakita mo sa salamin? Aminin mo meron kang ganito dito kaya mga kaibigan, seryoso. Kailangan nating desisyunan ngayon kung paano natin maaalis ang lahat ng 3 ito na bumubuo sa iyong tiyan. Paano sila aalisin habang pinapalaki ang kalamnan? Pero nang tama. Magparehistro mga kaibigan. Magsisimula tayo sa ABS. Particular na ay ang rectus abdominis muscle. Ng mga cubes na ito, di ba? Alam nating lahat ito, ngunit meron pa tayong oblique abdominal muscle. Merong panlabas na oblique, meron ding panloob na oblique. Imata sa ilalim nito ay ang mga transverse abdominal muscle, pababa tulad nito, na nagpapatuloy. Ito ang pinaka-interesante sa atin. Tingnan mo ang network. Ang conglomerate ay nabuo. Ito ang transverse muscle ng tiyan. Ito rin ang nagiging kalamnan ng paghinga. Sa panahon ng pag-exhale, ito ay dapat na aktibong lumahok sa ating paghinga upang mahila ang ating tiyan. Ngunit hindi bababa sa dapat itong aktibo sa panahon ng pag-inhale. Huwag hayaang lumabas ang tiyan. Kung mangyayari ito, magkakaroon ng limitasyon sa trabaho. Ito ang kalamnan sa likod, ang quadratus lumborum muscle na dapat ding gumana habang tayo ay nag-i-inhale. Tingnan kung paano gumagana ang mekanismo ng paghinga. Paghinga, makikita mo kung paano nauugnay ang paghinga sa iyong tiyan. Lumalabas. Sa panahon ng pag-inhale ng isang tao na may malaking tiyan, baka nakita mo ang mga tao, sila mismo ay payat. May mga kamay sila na parang stick na ganito ang lakad sa beach at ang tiyan ay ganito kalaki. May mga taong ganito, ito ang kanilang mga problema. Sabihin sa kanila kung ano ang kanilang mga problema. Sinasabi ko na ngayon, ang kanilang transverse abdominal muscle ay naging sobrang mahina na pinapayagan nito ang sarili na mag-stretch ng sobra sa panahon ng pag-inhale. Nangyayari lamang ang pag-inhale sa tiyan.
Nagkaroon ng limitasyon sa paggalaw sa quadriceps muscle ng balakang at sa mga lower rib. Hindi na sila nakikilahok sa paghinga, kaya ang paghinga ay nangyayari. Hindi ganito, ang mga ribs na ito sa likod ay hindi nakikilahok sa paghinga. Ang tiyan lamang ang nakikilahok at ang quadriceps muscle ng balakang ay umiikli. Ang distansya dito ay nabawasan. Ito ay lumaki. Ang tiyan ay lumabas sa harap. Pangalawa. Bakit nagkakaroon ng pamamaga? Bakit naiipon ng tubig? Madalas nakasama ang taba at may taba doon at pamamaga. Lahat ay magkakasama parang mayonnaise sa kabuuan. Narito sa tiyan. Siyempre, may mga produkto na hindi nadi-digest ng isang tao. Magandang malaman kung anong mga pagkain ang hindi mo masyado nadi-digest. Sabay-sabay na nagdadagdag sa'yo ng sobrang timbang at nagdaragdag ng pagkaipon ng likido, pamamaga, at ang pagiging prone sa inflammation. Kaya, mga kaibigan, hindi natin ito pagtutuunan ng pansin ngayon. Pero ang pinakamadalas na produkto, oo, ay ang mga dairy products. Marami ang hindi nakakapag-digest nito. Hindi nila alam ito. Ito ay nagdudulot ng chronic na madikit, isang inflammatory process kahit sa bituka. At palagi ang pamamaga, ganito ang hitsura ng mga tao sa labas. Parang puno sila ng tubig sa loob. Kapag tumigil sila sa paggamit ng mga produktong ito, halimbawa, ang isang tao na hindi nakakapag-digest ng dairy product ay tumigil sa pagkain nito. Lahat, ang tubig ay nawawala. Nababawasan ng timbang sa loob ng isang buwan ng 5 hanggang 10 kilo. At hindi taba ang nawawala. Ito ay simpleng pamamaga ng sobrang tubig, pero ang pinakamadalas na produkto na hindi nadi-digest ay ang mga dairy products sa matatanda. Pero hindi sa lahat, isulat sa mga komento kung sino ang mahilig uminom ng gatas at payat pa rin. Kaya, mga kaibigan, sobrang timbang. Ito ay hindi tamang nutrisyon. Sa pagitan, syempre, ng kung ano ang kinakain mo, kung ano ang ginagastos mo. Pero kung, tingnan mo, gusto mong mabawasan ng timbang, ito ang unang bagay na dapat mong simulan. Lahat ng bagay na naglalaman ng carbohydrates, candy, tinapay, lahat ng bagay na galing sa harina, mga pandesal. Ito ang lahat. Ito ang kinakain mo sa unang kalahati ng araw. Kasama na rin ang prutas, sa kabuuan, lahat ng bagay na naglalaman ng asukal, carbohydrates, maging mabilis o mabagal. Kinakain mo ito sa unang kalahati ng araw. Sa loob ng isang araw, kahit paano mo ito ginastos. At sa gabi, kung gusto mong kumain, huwag kang kumain ng tinapay. Huwag kang kumain ng carbohydrates. Kumain ka ng kahit ano mula sa protina, kumain ka ng karne. Mas mainam na huwag kumain ng asukal kung ang iyong layunin ay pumayat, kung hindi mo layunin na pumayat. Sa puntong iyon, tignan mo na lang kung ano ang mas gusto mo. Kaibigan, kaya, ano pa, ngayon babalik tayo. Babalik tayo sa pagpapalakas ng ating mga kalamnan dahil okay lang, ito ay isang mahabang proseso para maalis ang taba. Para maalis ang sobrang taba. Kumain ng kahit ano, huwag kumain ng kahit ano, kailangan mong pilitin ang iyong sarili at narito tayo. Ito ang component. Isang ikatlong bahagi na magpapatakbo sa mga kalamnan hanggang sa kalamnan. Ito ang isang ikatlong bahagi na maaari nating ayusin sa loob ng ilang minuto na sapat na. Mga pagsasanay para sa mga bata pero hindi. Pero kailangan mong gawin kahit sa loob ng ilang araw lang. Ito ang ehersisyo. Pansinin mo sa mga pantalon na mas maluwag na sila sa iyo. Ganito, sa iyong baywang na kung saan mayroong ilang butas na mas malakas na hihigpitan mo. Tingnan mo ang ehersisyong ito, isang ehersisyo para sanayin ang transverse muscle ng tiyan. Para sa pagpapaliit ng iyong tiyan upang maging patag ito. At tingnan mo, ginagawa ito sa isang nakatagilid na posisyon. Kailangan mong sumandal sa isang bagay gamit ang iyong mga kamay, magpatagilid at ginagawa mo ito. Sa pag-inhale, nire-relax mo ang iyong tiyan. Ganito. Huwag mong palakihin ito. Huwag mong subukang huminga papunta sa iyong tiyan. Ngunit dapat itong maging relaxed sa pag-inhale. Narito, i-relax mo ito. Sa pag-exhale, hilahin mo ito. Ibig sabihin, sa pag-exhale, subukan mong hatakin ito habang nag-e-exhale. Hilahin, hilahin, hilahin. Narito, hilahin mo na. Sa pag-inhale, mag-relax ka ulit. Sa pag-exhale, hilahin mo. Bakit mas mabuti itong gawin sa ganitong nakabaluktot na posisyon? Mas madaling kontrolin ang kalamnan na ito sa ganitong paraan. Dahil kung malaki ang tiyan mo, hindi ito masyadong nakikinig sa iyo. Sa ganitong posisyon ay mas madali itong magtrabaho habang nag-iihersisyo.
Ibig sabihin, ang unang ehersisyo, ulitin natin. Habang nag-e-exhale, hilahin ang tiyan mo. Habang nag-i-inhale, ito ay nag-relax lamang. Habang nag-e-exhale, hilahin mo. Habang nag-i-inhale, mag-relax. Gawin mo ito ng 10 beses. Maaari kang gumawa ng 2 set. Ito ang unang preparatory exercise. Anong pangalawa? Ang pangunahing ehersisyo. Ang una ay isang preparatory exercise. Ito na ang pangunahin. Ito na nagdudulot ng ganitong resulta ng pagliit ng tiyan. Nagpaparelax ng quadriceps ng hita. Nagpapalaki ng mobility ng ribs dito. Ang lalim ng paghinga ay napapabuti. Ang antas ng oxygen sa dugo ay tumataas. Humahaba ang buhay mo. Walang katapusan na humahaba. Ano ang gagawin? Tingnan. Ngayon ay hihinga tayo. Ang iyong tiyan ay hinihila sa pag-inhale. Ganito ito kapag hinila. At ngayon sa pag-exhale, ito ay hinihila. At ngayon sa pag-inhale. Narito ang pag-inhale na ginagawa natin. Ang kailangan mong gawin ay huwag hayaang lumabas ang tiyan. Huwag i-relax ang tiyan. Sa pag-inhale, mangyayari ito sa iyo na ang tiyan ay nananatiling hinihila at kailangan mong mag-inhale. Nasa isang nakatagilid na posisyon ka, sa harap na bahagi ng dibdib, hindi ka makapag-inhale. At dahil dito, ang mga rib na ito, ang mga kalamnan mismo ay magtatrabaho at mararamdaman mo na ang iyong likod ay maaaring lumahok din sa paghinga. Kung hindi ka pa kailanman tumakbo sa buhay mo, buksan mo sa YouTube ang mga kompetisyon ng mga magaan na atleta. Kapag napagod na sila, ganito sila tumayo. Tumakbo sila ng ganito, medyo nakayuko pa harap. Sinasadya nila ito upang mas maganda ang kanilang mobility dito. Mas madali silang huminga sa kabuuan. Mahirap huminga kapag ganito. Kapag sila'y bahagyang nakayuko, mas madali dahil mas madali ito para sa joint sa mga itong cross muscles, ang square muscle ng lower back. Kaya, ulitin natin ang ehersisyo ng nakayuko. Hihinga tayo. Ang ating tiyan ay hinihila. And at mag-inhale, ang tiyan ay hinihila. Muli, mag-exhale, ito ay hinihila. At mag-inhale, ito ay hinihila. Gawin ang pag-inhale at pag-exhale ng 10 hanggang 12 beses. At sa bawat isa, lalo mong pinipilit na hilahin ang iyong tiyan, huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat sa akin sa mga komento. Sa kabila ng lahat, 1 beses lang. Para sa ehersisyong ito, ang bagay na nagdala sa iyong tiyan sa kaayusan, mga kaibigan. At ang ikatlong bahagi ng complex na ito, para sa pagpapaliit ng tiyan at pagdaragdag ng bilang ng cubes sa iyong press. Ito ay isang ehersisyo habang nakahiga. Ginagawa ito sa ganitong paraan. Ang layunin nito ay upang i-twist ang balakang, dagdagan ang elasticity ng quadriceps muscle ng iyong hita. Gagawin natin ito sa ilalim ng mga kondisyon ng tahanan. Kumuha ng damit, ilagay ito sa pwesto na tatapat sa iyong puwetan. Ang bahagi ng cross, sa pangkalahatan humiga ka, ilagay ang kumot sa ganitong paraan upang ito ay nasa iyong may puwetan. Sa sacrum area. At ang kailangan mong gawin ngayon ay abutin ang iyong huling lumbar vertebra sa puntong ito upang maabot ang sahig, gumawa ng ganitong kilos. Para rito, bahagyang ibaluktot ang iyong mga binti at subukan. Itaas mo ito. Ang vertebra ay hindi nakadikit sa iyo at ang kailangan mong gawin ay ilapit ito sa sahig. Ilapit ito at panatilihin ng ilang segundo. Pagkatapos ay itaas ito. Ibig sabihin, ilagay mo ito sa iyong bewang. Ilagay mo ito kasama ang lahat, kasama ang pagtatangka na ilagay ang iyong ikalimang lumbar. Ilagay ito at pagkatapos ay itaas mo ito ulit. Makikita mo na, diinan mo muli, panatilihin ng ilang segundo at itaas. Gawin mo ang kilos na ito ng 10 beses at sa ika-11 galaw, ilalagay mo ito. Nakahiga na ito sa iyong lumbar muscles. Nai-stretch. At sa posisyong ito, humiga ka lang ng 30 segundo. Kung gagawin mo ito, magiging madali ito. Madali itong nakahiga sa iyong lumbar muscles. Bahagyang dumidikit sa sahig. Simulan mong unti-unting ituwid ang iyong mga binti at kailangan mong matutuhan na gawin ito ng tuwid ang iyong mga binti.
Ngunit lahat ng ito ay nakadepende siyempre sa taas ng bagay na ito. Oo, abutin mo at bumalik. Abutin mo ulit. Subukan mong abutin at bumalik. Itaas mo, ibig sabihin, sa mga kondisyon sa bahay. Ginagamit mo ang damit. Oo, ngunit maaari mo ring gamitin ang iba't ibang mga roller. Halimbawa, tulad nito, ngunit dapat malambot ito. Dapat malambot, hindi dapat matigas. Pareho lang, ilagay sa ilalim ng iyong mga binti at parehong bagay, abutin mo. At bumalik, itinaas mo, umabot ka at bumalik. Pareho rin sa una, kailangan dahil sa prosesong ito. Ang tiyan ay nagtatrabaho rin, natututong huminga dahil sa square muscle ng lumbar sa posisyong ito. Dahil ito ay nagre-relax doon, ang tiyan ay nai-strain. Hindi inilalabas ang sarili nito. Ano mga kaibigan, nagustuhan ba ninyo ang inyong bagong maliit na tiyan? Maraming mga cubes mga kaibigan. Nagustuhan ba ninyo ang inyong bagong maliit na tiyan? Nakikita mo na ba ang ilang cubes doon na lumalabas na sa ilalim ng malambot na layer? Ano? Isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong mga ginagawa at kung nasaan kayo. Tara, magkita-kita tayo. Maglaro ng sports, mag-like, magkomento at magkita tayo. Maglaro ng sports, mag-like, magkomento hanggang sa susunod na broadcast. Maglaro ng sports, tulungan ng mga magulang,